Ano kaya laman nito? Ayan. Tingnan natin kung ano laman. Ito ah. Magandang araw po sa ating lahat. Sa bidyong ito, tayo ngayon po ay maglalatag ng ating pamanti na naman. Ito po, dala-dala natin. Tapos may dala na rin po tayong pabigat. Ayan. Para hindi na tayo maglakad pa na malayo pagka kumuha tayo ng pabigat. Para hindi rin po tangayin yung ating lambat. Maglatag tayo ngayong pagabi na po. Mga siguro ang oras natin ngayon ay alas 6 na po ng gabi. Tapos kalmado po ngayon at low tide. Tapos meron tayo ditong nakita na hindi natin alam kung anong laman nito. Yan, wait lang guys, tignan lang natin ito. Pagka walang laman ay pagilid na lang natin. Tinangay po siguro ito ng malakas na alon. Dahil nga sunod-sunod po ngayon yung ulan. Araw-araw po na ulan dito sa ngayon sa Taiwan. Ano kaya laman nito? Pag tinapakan natin dito nagiging putik siya. Yan. Tingnan natin kung anong laman. Uy, tubig man. Tubig ang laman. Tubig ang laman. Ang gagawin natin, itatapon natin yung tubig. Akala ko kung ano na yung laman. Nagulat pa ako at tubig din. Pagilid po natin ito para hindi natangayin ng baha. Dahil maglalatag rin po tayo dito. Yan. Pagilid natin, tabi natin dun sa pinakagilid para hindi na po hatakin ng high tide mamaya. Dahil ngayon po ay low tide. Mamaya po mag high tide mga ating gabi. Ito po ay pagilid natin sa pinakagilid. Dahil yung tubig dito pagka nag high tide naabot po dyan, nandun sa taas. Kaya kailangan natin itong pagilid mabuti. Yan. Yun, ipagilid na po natin sa pinakagilid para hindi na ulit tangay ng alon. Dito po tayo ngayon maglalatag ng ating pamanti. Muli, samahan nyo po ako ngayon sa ating paglalatag. Tapos bukas po natin ang maaga papandawin. Ang gagawin po natin, itatali po natin itong ating lambat. Tapos iwanan natin dito. Tapos iikot tayo dito sa gilid. Yan, lakad tayo hanggang dun. Dun po natin hatakan sa may lagusan dun malapit. Yun. Dito na natin. Hanapin lang natin yung dulo. Tapos dito natin ito tali. Para sure na hindi talaga matanggal. Yan. Yun. Tapos dyan natin iwanan. Para hindi basta-basta matangay. Tapos po ito ang ating dudugtungan ng tali. Yan. Ito yung ating iikot doon. Ngayon po, hatakin na natin ito. Ito na tayo dun sa kabila. Ikot tayo. Sana mahuli natin yan. Ayun pa oh. Sisigpawin niya daw. May gustong manigpaw. Masisigpaw niya kaya yan. Ano? Ay, mga bangus yata yan. Ayun oh. Ang galing oh. Nasigpaw niya kaya. Hindi na natin ko nasigpaw. Ayun, alimango pala. Ang galing oh. Nakuha niya yung alimango sa gilid. Ito natin hatakin. Tapos baba tayo. Itali na po natin ito dyan sa poste na madalas natin pinagtatalian.
Hindi natin masyadong hihigpitan para pag tumaas ang tubig, tumaas pa yung lambat natin. Sakto lang. Yun. Yan, matibay na yan. Yun. Ayos na po. Balikan na lang po natin yan bukas. Let's go. Uwi na rin po tayo kasi paggabi na. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay nakabalik na tayo dito sa nilatagan po natin kahapon. Ngayon po ang oras natin ay 6:30 na po ng umaga. Pero yung sikat ng araw ay paakyat na rin. Balikan na natin yung ating nilatag na lambat. Tapos naabutan natin dito marami pong patay na isda. Yan o, nasa gilid na lang. Ang daming patay. Gawa nga po yan nung baha. Yan, nawawalan siguro ng oxygen. Ang dami, yan pa oh. Yan oh. Ito po, ang dami. Ang daming isda. Ano kaya nangyari sa kanila? Gawa nga po dito ay araw-araw po naulan dito sa Taiwan. Ngayon po ay medyo kumalma na. Biyaya po ay uminit-init na. Kumalma na yung ulan. Balita ko po ay may mga parating na naman na bagyo base sa news ng Taiwan. So kailangan po natin maganda ulit. Dahil nung nakaraan may dumating na bagyo. Isang araw lang yata dito. Tapos yung pinakabuntot naman ng bagyo, yun naman ang mas matindi kasi araw-araw po umuulan. Meron pang mga kidlat-kidlat, thunderstorm, yan po. Tapos tuloy-tuloy po ang ulan. Kaya ganyan po ang nangyari dito. Yung mga isda namatay na. Nasa gilid na lang po sila, ang dami. Ayun pa oh, hanggang dun sa kabila. Tinimpuhan natin na bumalik dito ng low tide. Balikan na po natin yung ating lambat. Lusong na tayo. Ayun, oh, nagiging putik siya pag tinapakan natin. Ito na po yung ating lambat. Tanggalin lang po natin itong pabigat. Tapos doon po natin atakin sa dulo. Oh, dami ngang mga layak oh. Yung mga basura pa. Ito po itanggalin na natin. Ito ilagay natin ng lambat. Doon tayo sa batuhan magtanggal ng huli. Doon natin hatakin. Oh, so let's go. Natanggal na natin yung ating lagayan ng lambat tsaka yung pabigat. Tara na po sa kabila, magpandaw. Doon natin hatakin sa may batuhan. Ngayon po, nandito na tayo sa kabila. Lusong tayo para mapandaw na natin yung ating lambat. Yun. May isda oh. Wow! May nadakma pa tayo isda oh. Kabasi. Lagyan muna natin dyan. Balikan natin pagka kuha natin ng lambat. Dito tayo maghatak. Grabe, daming kabasi oh. Mga namatay. Takin na natin dito. Ganyan talaga pagka baha. Tapos galing pa sa ilog yung tubig. Dito po kasi yung daanan ng tubig galing sa ilog. Galing sa taas. Kaya yan, mga ibang isda namamatay na. Nawawalan siguro ng oxygen. Tingnan nyo, ang dami oh. Kapal ng kabasi. Kabasi po ang pinakamarami. Grabe, sobrang kapal. Oh. Yun, nandito na po tayo. Umpisa na natin ang paghatak. Walang naligaw dito ah. Yan, ayos lang yan. Kung sakali mang masiro di
ayos pa rin. At least sinubukan natin. Wala talagang huli dito sa gitna ah. Walang fish da. Anong nangyari sa fish da? Bah, halos kalahati na tayo, wala pa rin. May kabasi oh. Wala. Lulusot po talaga dito yung mga kabasi, gawa na ng o yung mga kalinyasik. Dahil medyo malaki po ang butas nito. Mga kabasi pwede pa po. Ayan, wala na po. Uy, sumabit pa dito sa dulo. Sumabit na dito. Sorry pero wala tayong nahuli ngayon. Dito banda. Nakakalahati na tayo pero wala pa rin oh. Tapos na nakalahati. Zero man. Zero. Yun, nandito po tayo sa dulo. Sa kasamaan pala po, wala po tayong nakuli kahit na bumaha po dito. Sadyang wala talaga. So ayos lang yun. Bawi na lang po tayo sa susunod. Kasama muli natin si Lakay Magpandaw. Yan, dito tayo sa bangka. Tapos dito po ay marami pong namatay na isda. Ayan o, dahil sa baha. Grabe ano, naglutangan yung mga isda. Pasintabi po yung mga hindi sanay makakita. Ito po, may nahuling igat oh. May mga buhay pa oh. Wala, ano yan, yung isa. Ano yung isa? Lagyan natin dito. Saan natin lagay yung igat? Kapapatay. Ayun oh, patay na rin yung iba. Sayang. Wala na, lalambot na lakay. Lambot na eh. At least meron pa rin. Wala po mga alimango ngayon. Tsaka mga sugpo. Baka namatay na rin po lahat. Di natin alam, gawa nga ng baha. Ayun oh, wala. Walang alimango ngayon lakay. Tsaka sugpo. Namatay lahat yata. Naku, namatay yata lahat ng mga crabs tsaka mga sugpo dahil sa baha. Grabe. Ito po ay karugtong po ito ng 3 ilog. Karugtong papuntang dagat. Yan, yung lagusan dyan papunta doon pababa, padagat. Pag nag-high tide, nataas din po dito ang tubig, napasok din po doon sa lagusan. Kaso nga dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, pagbaha, ayun, kumbaga parang mas marami ng tabang dito sa spot na ito, sa malawak na lugar na to. Kumbaga dahil sa lakas ng ulan, naipon dito. Hindi ko rin masabi kung mas marami yung tubig tabang kaya namatay yung isda. Baka mas marami na masyado yung tubig tabang dahil nga sa baha, naipon dito. Kahit na may alat, kung sobrang dami naman nung ano, tubig tabang galing sa ulan, di wala rin. Talagang mamamatay ang isda. So karaniwan po itong nangyayari dito tuwing tagbagyo, tag-ulan, ganyan po dito sa spot na ito. Pero pag wala naman pong bagyo or ulan, hindi tuloy-tuloy, hindi naman po yan ganyan. Hindi namamatay yung mga isda. Yun lang po ang hindi maganda pagka baha, yung tuloy-tuloy po na ulan, namamatay yung mga isda. Ayan, pinandaw ulit nila kayong iba. Ayan, dami pang janitor oh. Pero biyaya, may mga igat pa rin po. Igat. May janitor pa oh. Yun. May igat. Wala akong madag ito eh. One down. Lahat ng isda no namamatay. Dito naman sa kabilang trap, tapos napawisan trap, halos patay po yung iba. Yung iba naman may mga buhay na sugpo, pailan-ilan. Yun, igat. Dalawang igat na po. Yung igat na yun ay mahina na. Eh wala na, sira na ibang sugpo.
Wala rin akong huli sa Pamantilakay, zero. Maala talaga. Gawa ng ano eh, trinay natin pero talagang wala. Siguro dahil nga sa baha. Patay. Sa tubig tabang siguro laki no. Kasi pag dito mas maraming tubig tabang, talagang mamamatay yung mga isdang dagat eh. Hindi kaya dati talagang marami. Bawi na lang tayo sa mga susunod na paglalambat natin. Siguro pagtapos na nitong tag-ulan. Dito sa spot na ito. Kaya pag bumaha, puno dito ang tubig. Mas maraming tubig tabang. You know, laki pa ng janitor. Buhay pa ba yung janitor na yan? Patay. Patay na rin. Ayun, pwede yung igat na yan. Mahina no. Benta mo to, 1 kilo ay mahal yan, siga. 500 sabi ko eh. Meron daw bibili ng igat nila kaya ibebenta po lahat yan. 500 1 kilo. 500 sabi ko eh. Kasi mahirap huliin yan. Mahirap talaga. Tsaka walang nagbebenta yata dyan sa fishport no? Meron, pero mahal. Mahal, yun. Meron pa si huliin ito guys. Hindi basta-basta nahuhuli yung igat na yan. Sa trap lang nahuhuli yan. Sa pamantin ako, hindi ko mahuli yan. Kahit triple net pa. Ang hirap huliin yan. Pwede yung ano, igat dagat kasi may mga ngipin. Malalaki. Ang daming patay na isda yun, no? Maglutangan, no? Sa kabila sa malalim. Ayan pa, oh. Lutangan ng mga isda. Yan pa, oh. Yan sana. Yan pa, oh. Ayun, buhay pa yung lakay. Baka makawala. Malakas pa yung isa. Yun. Yan yung malakas, oh. Oh. Buhay pa. Papapatay nila. Yan, oh. Papapatay. So papatay lang yung iba, no. Ayun, oh. Tigas pa, oh. Ayan. Ano man sabi mo lakay? Wala na. Wala na. Ayan. At least bawi na lang tayo sa susunod. Ito po kasi yung ano, pinagkakakitaan nila kay. Wala na. Sa mga Pero kaibigan nating Pilipino binibenta. Mga kaibigang Taiwanese. Yan. Pagka nakabenta, di malaking tulong po yung kay lakay. Pang budget, pampadala sa pamilya. Ayan, punta tayo sa kabila. Let's go. Kaya talagang napakasipag ni lakay mag dragon trap. Yan na po yung kanyang pinaka overtime, gaya ng lagi nating sinasabi. Pagka wala siyang pasok, pagka bakante siya, ayan, naglalatag siya ng trap, nagpapandaw. Yan po. Marami po siyang trap, hindi lang 10. Kulang-kulang 20 na yata yung trap niya. Ayun, oh, grabe, sobrang dami, oh. Kalat ng mga isda. Nung nakaraan wala naman po ito guys, nung nagpandaw kami, pero nung natapos ng baha, ayan na ang nangyari. Yan, oh, kawawa. Yan, oh, grabe. Ayan na po, oh, yung ibang igat. Karamihan po ng nahuli ay igat. Ayan, oh. Ayun, oh, malalakas pa yung iba. Pero yung iba po ay patay na. Ayan, lakas ng iba, oh. Daming igat, oh. Ayan. Dami. Igat. Yan na po, isang trap pa. Dami pa rin patay. Puro patay man lakay. Ay. Oh, sayang, oh, laking alimango. Ayan, meron nakuhang 2 igat doon sa kabila. Bali 2 trap po ito. Napandaw na po yung 3 plus 2. Halos patay po yung iba. Ito na po yung huling bulsa, yung pinakita natin kanina. Ito yung huling tatanggalin kasi marami yung buhay pa. O merong mangilan-ngilan na buhay na igat. Ayun, oh. Ayun, oh.
Naku, lumusot pa yung isa, yung malakas. Ilatag ko to. Oh. Jay. Sige daw. Oo ah. Ayan, pinalig na po yung ibang igat para kainin ng ibang crabs. Ang dami sana, sayang. Puro patay. Ayan oh. Baka wala nang makain. Namatay. Hindi, sa tubig yan guys. Kaya namatay. Yan yung isang malakas oh. 12? Ha? 12 peraso. Naigat. Oo. Huli. Jackpot pa rin. Kahit na iba ay ayun oh. Daming igat. Sa ano na po ito? Halos 2 kilo na. Yung igat. Lipat po tayo dun sa kabila. Doon naman yung pandawin natin. Yung ibang trap. Biyaya po ay meron pa rin ibang pwede pa. Yung iba ay buhay pa. May mga sugpo-sugpo pa rin na buhay. Tapos igat. Alimango po wala. Wala pong alimango ngayon. Wala masyadong pumasok. Patay. Natay. Yan, sira daw po yung iba. Diyan mo na lang ano. May sanga pa yan. Yan, may ibang buhay pa rin. Karamihan po ay patay. May isa. Pwede po. Yan, ito na po yung naibuhos na iba. Ito, pwede pa to. Yung iba po ay patay na. Ngayon, mahina na siya. May isa lang nahuli dyan na goods. Ito Nitsuma, tsaka 2,000 natin. Kami. Tsaka 1 kilo. 2,000. 应该有150、200有。啊，200喎. 1公斤。Ah, ho. Tinanong niya kung ano? Tinanong ko sa kanya kung mahal sa market. Mahal daw? Mahal. Sabi nung Taiwanese guys, itong igat daw, pero piraso daw ano, binibenta doon. Kalo sabi niya. Sabi niya ano 150 to 200 daw isang piraso. Oh. Pwede ah. Pinatingin ko sa kanya yung ganito. 150 to 200 daw. Maganda ah. Di kung lahat yan, di ano, malaking pera na yan. Oo ah. Oh. Yun. Yun, maraming salamat kay Lakay kasi nakasama natin siya. Tapos yung ibang trap po ay ibabalik ulit. Yung iba po ay nilatag na. Salamat at nakasama natin siya. Yan. Ito muna po yung mga huli. May sugpo po dun sa ilalim na ilan-ilan. Tapos mga igat. Bebenta na lang po ito. Tapos yung sugpo po ang ating iluluto. Ngayon po ay nakauwi na tayo. Ngayon naman ay magluto tayo ng pansit. So ngayon po ang gagawin natin, papakuluan muna natin itong ating sugpo na iba. Yan, kumuha tayong sugpo para ipanghalo natin yung nahuli sa trap. Handa na po yung ating mga ingredients. Yan, nakapag-iwan na tayo ng ating mga ingredients. Gulay, tsaka yung ihalo natin. Meron tayo dyang hipon, yung pinakuluan natin. Tapos yung squid ball, hati na rin po natin. Meron din tayo ditong karne ng baboy. Yan, pinakuluan ko na rin po ito para dire-diretso na tayo. Kompleto na tayo sa Ricardo's. Umpisa na natin magluto. Yun. Dito po tayo naglaga kanina ng karne. Mag-isa na tayo para maluto na rin. Luto na po ang ating squid ball para maiba naman ang ating recipe ngayon. Ihalo na lang po natin ang ating mga sugpo sa pansit. Ngayon po ay mag-gisa na tayo. Sabayan na po ang ating bawang sa sibuyas.
Wala tayong gulay sa pamante. Kaya ito lang po ang ulamin natin. Ulam, pang merienda, pang lata na. Yun, lagyan na po natin yung ating karne. Ngayon po, ilagay na natin yung ating carrots. Maglagay na po tayo ng toyo. Maglagay din pala ako ng konting tubig. At maglagay din po tayo ng oyster sauce. Ayan. Lagyan na rin po natin ang ating repolyo. Tapos yung ating prinito kanina. Sabayan na yan. Tsaka yung hipon. Depende naman sa atin yan kung ano yung uunahin natin. Tapos paminta. Gusto ko po kasi sa repolyo medyo ano siya, maluto ng kaunti. Tapos yung halo-halo na lang yan. Tapos mamaya i-separate natin. Tsaka tayo magluto ng pansit. Yung pinaka noodles nya. Yan, igisa-gisa na po natin. Okay na po ito. Hindi na natin masyadong lulutuin pa. Ganyan lang yung tamang luto lang ng ating gulay. Okay na yan. Igisa-gisa lang po natin. Ngayon po ay nalipat na natin yung ating ginisa. Yan, may natira siyang sauce. Tapos ihalo natin yung pinagpakuluan natin ng hipon. Dinagdag na rin natin yung pinagpakuluan natin ng baboy kanina. Salo-salo na po yan. Yan yung pinaka-stock natin. Pinaka-pampalasa. Pero dadagdagan pa rin natin yan ang pampalasa na Knorr cubes kahit isa lang. Dagdagan pa rin natin ng tubig. Okay na yan. Ngayon po ay maglagay tayo ng Knorr cubes. Isang piraso. Maglagay din tayo ng konting paminta. At maglagay din tayo ng toyo. Pampaalat po natin yan. Lagyan na lang natin mamaya pag kulang. Tapos maglagay pa rin tayo ng oyster sauce. Konti lang po. Yan, kuluan na. Lagyan na po natin yung ating pansit. Kalahating kilo po yan. Tapos haluan pa natin ng kanton. Lagyan na rin po natin yung ating kanton. Lagyan natin pansit na may kanton. Ayan na. Mataw na. Ayan, halo-halo lang natin ito. Huwag natin tigilan ng halo. Ngayon po ay halo na natin yung ating gulay. Yan. Yung ating inuna kanina. Luto na po yung ating pansit. Paghalo-haloin na lang natin. Para mahalo sila. Magkahalo-halo yung lasa. Tsaka natin halo-haloin ulit. Oh, sakto sa ating kawali. Sakto lang po, sakto. Tamang-tama sa aming tamang-tama po sa amin ito. I-share din natin sa ating mga kadol, kasama kaibigan. Halo-haloin ko lang ito. Luto na po yung ating pansit. Yan na po. Kain na rin tayo. Nagutom na. Thank you Lord sa mabayayang araw na naman. Ngayon po, kain na tayo. Meron din tayong kalamansi dito. Ayan. Kain tayo ng merienda natin. Partner ay kalamansi. Sarap nito. Bago tayo mag-umpisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat Panginoon sa pagkain sa harapan. Basta-basa niyo po ito na magbigay sa akin puso ng pangatawan ng kalakasan.
Dahil sa imong viewers at sa imong pamilya, in Jesus' name, amen. Tara po, kain tayo. Kain po ng merienda. Pansit, pampahaba daw ng buhay ito eh, sabi nila. Hindi muna tayo magkakanin ngayon. Merienda muna, merienda. Ayan po. Pancit, pancit. Sarap, ayos. Masarap talaga pagka may halo siyang kalamansi. Mas nababagay. Sa atin po sa Pilipinas, pagdating sa handaan, hindi po nawawala ang pansit. Kumbaga, parang sa atin ay ito na po yung nakasanayan natin sa isang handaan. Ang pansit, mapa-birthday man, binyag, ganyan. Or New Year, Christmas, diba? Thank you, Lord.